Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, kumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah.
Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Higit pa sa anumang kayamanan sa mundong ito. Ang salita mo, Panginoon, ang pag-asa ko. Anuman ang mangyari, magtitiwala ako. Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Higit pa sa anumang kayamanan sa mundong ito. Ang salita mo, Panginoon, ang pag-asa ko. Anuman ang mangyari, magtitiwala ako. Salamat sa iyo, Panginoon, sa bagong buhay kong ito, sa'yo iaalay, wala nang iba sasambahin. Mahal kita, aking Panginoong Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon, sa bagong buhay kong ito, sa'yo iaalay, wala nang iba sasambahin. Mahal kita, aking, mahal kita, mahal kita, Panginoon. Hello, purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Good morning, everyone. Glory to God. Salamat sa Diyos sa isa na namang napakamabiyayang umaga na ibinigay niya sa akin. And most of all, gumising po tayong lahat muli upang isang araw na naman iaalay natin sa ating Panginoon upang siya ay purihin at sundin ang kanyang mga ipinagagawa sa atin sa araw na ito. At sa salamat sa masarap na pagtulog na kanyang ibinigay. Bagamat umuulan, medyo malamig ang panahon natin. Ay maraming salamat pa rin sa Panginoon sa pagbibigay niya sa atin palagi ng napakagandang araw. Ang pagising natin, napakaganda, napakaayos, nakakain na tayo. Ano pang gagawin natin kundi purihin natin ang ating Panginoon. Ngunit bago po tayo magsimula mga kapatid, ang ating pong opening prayer, ay bumati ka muna, Pastor at Brother Andy. Good morning, Jesus! Hallelujah. Kumusta po Glory mga to kapatid? God. Happy watching po. Oo nga, Thank you, glory Lord. to God. Mga kapatid, mulim, nakita-kita. Ay, sorry. Ito sa taas. Yan. Salamat sa opportunity na ibinigay ng Panginoon sa ating lahat at muli magkakasama tayo upang bigyan ng diin ang ipapahiwatig ng ating Panginoon sa ating tatalakayin sa umagang ito. Pagpalaing tayong lahat sa ating sa umagang ito, sa lahat ng ating gagawin, si Lord lamang ang siyang katulong natin at magbibigay ng tulong physical at spiritual sa ating buhay. Bago tayo magsimula ay mananalangin tayo mga kapatid. Diyos amang dakila, Yahweh ang iyong salita, kasama ang iyong mga utos, sagot at mga pangako ay pinagmumulan ng lahat ng kaliwanagan sa aming buhay. Kaya sinabi mo nga sa 1 Peter 2:11, I appeal to you, my friends, as strangers and refugees in this world, do not give in to bodily passions, which are always at war against the soul. Kaya Lord, sa pamamagitan ng iyong mga salita, ito'y nagagawa naming makapaglakbay sapagkat
Dala-dala namin ang iyong ilawan sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Maglalakbay muli kami, Lord, upang pangunahan mo sa aming gagawing pag-aaral. At we ask for the Holy Spirit to guide us today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tatalakayin po natin, pagpapatuloy natin sa ating pag-aaral tungkol sa discipleship, ay dito naman po tayo sa Matthew 10. At ito po ay tatalakayin natin sa mga susunod pang mga pag-aaral natin. At ngayon, dito muna tayo sa verses 1 up to 15, which is the sending of the 12. Mateo 10, 1 hanggang 15. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Una ay si Simon na tinatawag ding Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo na maniningil ng buwis. Si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na nagkanuliw kay Jesus. Ang 12 ito ay isinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng pera, maging ginto, pilak at o tanso. Sa inyong paglalakbay, huwag din kayong magbaon ng pagkain, bihisan, pampalit sa sandalyas, o tungkod sapagkat ang manggagawa ay karapat-rapat na tumanggap ng mga bagay sa kanyang ikabubuhay. Sa angmang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan. At kayo ay tumuloy sa bahay niya habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-rapat ang mga nakatira doon, panatiliin ninyo sa kanila ang inyong pagpapala. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo iyon. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa. Tandaan ninyo sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang parusang igagawad sa mga mamamayan ng bayang iyon kaysa parusang dinanas sa mga taga Sodoma at taga Gomora. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Dito napag-alaman natin na isinugo ng ating Panginoong Hesukristo ang 12. Paano tayo inihahanda at kumbaga sa isang pagkain, tinitimpla ng ating Panginoon, sinasangkapan upang maglingkod bilang isang malusog na disipulo ng ating Panginoon. It's not a secret, hindi lihim na ang bawat tagapaglingkod ay kailangang may kagamitan bago siya humayo sa labanan. Hindi lihim na ang isang mahusay na antas o to a highest degree, ang tagumpay ay nakasalalay sa kung ano kakahanda, kung kaano kakahanda bilang lingkod ng Diyos. Hindi ring lihim na tinawag ni Jesus ang kanyang mga disipulo na sa Kanya, in Himself, upang sanayin bago niya sila ipadala. Nakita natin ang anak ng Diyos sa kanyang ministeryo sa pagsasanay. Nakita natin paano marubdo at sadyang inihanda ni Jesus ang mga disipulo. Nakita rin natin at naunawaan natin na ibig isa-assimilate, i-absorb ng mga disipulo kung ano ang karakter ng ating Panginoon. May mga bagay tayong natututunan lamang sa pamamagitan ng pagkilos sa paggawa. Ang basketball player ay
napapabuti ang kanyang paglalaro sa pamamagitan ng walang katapusang pagsasanay sa basketball. And of course, ang kanyang pangkatawan, nandun, nag-gym siya, nagpapalakas. And of course, malulusog din ang mga pagkain na kinakain niya, pampalusog rather. Ang manggagamot o doktor ay gumugol din ng taon sa pag-aaral upang maihasa ang kanyang sarili. At ang lahat na ito ay ginagawa ng ating mga tayo bilang isang manggagawa sa ministeryo, hinahasa din natin ang ating sarili sa pag-aaral. Of course, ang pinakapunto na ibig kong banggitin dito bilang isang basketball player, doktor, abogado, kailangan ilapat mo ang iyong sarili sa aktual na pagsasanay. Ibig sabihin, kung ang isang magaling na abogado ay maraming mga kliyente, nasasanay siya sa pagdidepensa ng kanyang mga kaso. At iyon ay tinatawag nating on-the-job training. Ang basketballista, natututo ng mahusay sa paglalaro kung may mga competition na talagang nahasa ang kanyang sarili. So sa bawat paghahanda, ibig ng ating Panginoon na tayo ihanda ang ating sarili at bigyan ng kahalagahan ang ginagawa natin bilang disipulo. Sa local na simbahan, tayo bilang isang comfy worker, na bago tayo naging isang ministro, naging pastor, na isang manggagawa, inilatag ng ating ng ating founder, Sister Liga at Sister Brother Bart, ang isang malawak na pagtuturo. Every morning maaga, pinag-aatin ng mga workers upang matuto at mabigyan ng kahalagahan ang salita ng Panginoon. And of course, after that, isusugo at isasama sa mga ministro na natuto na at unti-unti lumawak na ang paglilingkod natin bilang isang manggagawa ng ating Panginoon. And of course, this year we are celebrating our 42nd year anniversary. Ano pa mga Ang ibig sabihin ni Pastor Oying, idadagdagan ko pa, alam nyo, tayong mga magagawa ng ating Panginoon, ang mga pastors, ang mga elders, mga alagad, mga apostles, karamihan sa atin ay pumapasok sa paaralan, mga Bible schools, mga seminaryo. Yan po ay maganda upang marami tayong matututunan tungkol sa gawain sa ating Panginoon, gawain sa ministry. But the actual na pinakamahalagang bahagi ng ating buhay at kung nais natin maglingkod sa Diyos ay yung ating talagang actual na paggawa ng gawain. Tulad nga yung sinasabi niya na doktor, you go to a medical school para mag-aral. Pero matututunan mo ang lahat ng tungkol sa pagiging doktor kung ikaw ay nandoon sa gawain ng doktor. Ganun din sa abogado. You learn about law, rules and regulations sa school, pero yung actual nun, matututunan mo kapag ikaw ay actually isang abogado na at gumagawa ng gawain. Ganun din sa atin bilang mga alagad ng Panginoon. Ang ginawa kasi ni Lord Jesus ay inihanda niya itong 12, kaya lagi niya itong kasama. Ano man ang kanyang ginagawa ay nakikita ito ng kanyang mga alagad. At doon niya tinuturuan sila. Iba pa yung mga pagtuturo niya na direct na pagtuturo katulad ng pagbibigay ng mga parables. So nakikita ngayon ng mga alagad kung paano niya ginanap ang ministeryo. At ngayon nga ay dumating na sa punto na kailangan itong 12 ito ay palabasin na, sent out. Kailangan ng actually sila na mismo ang gagawa at gagawin nila kung ano ang ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga yung title natin, Sending Out of the 12. At yung aklat ng Matthew, meron yung 5 discourses. Muna umpisahan natin, ha? Okay. Brother Andy. Thank you, Lord. Dito po kasi sa Book of Matthew, mga kapatid, meron po ditong 5 discourses. Or pag sinabing discourses, or discourse is panayam, talk. So, there are 5 discourses in the book of Matthew. Unang-una po, yung the Sermon on the Mount, Matthew 5, 1 hanggang 7, and then verse 28 po.
Yun po ang una, no, na discourse. Number 2 is the missionary discourse. Sa chapter 10, verses 1 up to 42. The third one, the parable discourse in Matthew 13, verses 1 up to 53. Number 4, the community discourse. Matthew 17:22, and then 18:35, mga kapatid. And then the last one, yung pong number 5 is apocalyptic discourse. Matthew 24, verses 1 up to 25. And then Matthew 24:1, and then chapter 25, verse 46. Ano po? Sa Matthew 10 po, mga kapatid, makikita natin dito at mapag-aalaman natin yung pong mga pangunahing pagtuturo ni Jesus, ano po, sa Matthew, ano po. So, dito in Matthew 10, Jesus prepared his disciples for what he is really their first mission trip, ano po. So, in this chapter, Jesus gives his disciples instruction for how they should engage in the work of ministry, and also warns them that they will face opposition. So, bilang mga alagad po ng ating Panginoon, bilang kanyang mga disipulo, alam niyo po, may full of instruction si Lord. Yun yung sinishare po ni Pastor Oying and Sister Remy, na dito po ay bago tayo ipadala sa isang misyon, kailangan po talaga na meron po tayong training. Actually nga po, the word rigid training, no? Naalala ko po noong panahon ni Daddy Bart, no? Sister Ligaya, no? Napaka-rigid po ng training namin noon. Inabot ko po yung buntot ng training noon, mga kapatid, no? So, glory to God at salamat sa Panginoon. Bago po ipadala, mayroon po talagang mga trainings and mga seminars, pag-aaral po, pagtuturo. Inihahanda ka muna, ganoon. Opo, inihahanda po tayo. Pero may sinabi si Lord, meron sa inyong pagganap ng gawain, may opposition na, ay totoo naman. No, nararanasan naman nating lahat yan. Oo. Now, as Jesus sends out the 12 apostles, ano ang purpose? They are to preach the gospel. Ngayon, bakit mahalagang ipahayag natin ng magandang balita, Brother Randy? Okay po. Why is it important to preach the gospel? Nako, very interesting po ito. Though lagi na nating naririnig din. But then, the eternal destiny of men and women depends upon their response to gospel ministry. Ano po? So makita natin dito ang walang hanggang tadhana ng tao ay nakasalalay sa kanilang pagtugon sa ministeryo ng Ebanghelyo. Doon po sa Roma, sa Kabanatang 10, talatang 13 hanggang 18, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makapakikinig kung walang mangangaral sa kanila? At paanong makapangangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Ngunit hindi lahat ay sumunod sa magandang balita gaya ng sinulat ni Isaias. Panginoon, sino po ang naniniwala sa aming ibinalita? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Subalit, ang tanong ko'y ganito, hindi kaya sila nakapakinig? Oo, sila'y nakapakinig sapagkat nasusulat, abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig. Ang sinasabi nila ay nakarating hanggang sa dulo ng daigdig. Amen. Purihin ang Panginoon. Alam niyo itong Matthew 10, napakaganda. And I suggest na kayo po mga kapatid, kayong lahat ay balikan niyo ang verses na ito at muli ninyong pag-aralan. Kasi dito ho nakita namin dito, just as the 12 was sent out by our Lord Jesus Christ, this is a very important and urgent na gawain na pinagagawa sa kanila. So kaya ang ginawa ng Diyos, tinrain muna sila at ngayon kailangan na nila talagang humayo at gawin
ang gawain ng ministry at kung ano ang gawa ng ating Panginoon, ano ang kanyang pagkilos, ay ganun din ang kanilang gagawin. Ngayon, meron tayong nakita rito na mga leadership lessons dito sa Matthew 10. Hindi natin matatapos ito ngayon, pero meron tayong ibibigay na 8 ngayon na leadership lesson. Kasi alam nyo, ang paghayo, tayo po mga kapatid, tayo ngayon na pumupunta sa mga iba't ibang mga prayer group, sa mga iba't ibang lugar na pinupuntahan natin, tayo po ay leader, kapatid. Sapagkat meron tayong mga pinapastulan and we lead them all to Christ. Inilalapit natin sila. Yan ang goal natin, na maibalik natin ang mga tao sa relasyon sa kanilang Panginoon. Kaya sabi nga ni Brother Andy kanina, mahalaga ho ang pagpipreach ng gospel, mga kapatid, sapagkat ang tadhana ng mga tao ay nakasalalay sa pagtugon nila sa ministry ng gospel. Merong mga tatanggap, merong hindi. Ngunit pag sumikapan natin, kaya unang-una, ang ginawa ng Panginoong Hesus, ang kanyang itinuro sa mga disipulo is, you have to know the value of teams and teamwork. Alam ng Panginoon yan. Kaya sinugo niya ang 12. Ito munang 12. Tapos kasi may sinugo siyang 72 pagkatapos. So, he called the 12 and he sent them out. Yun yung nasa Matthew 10 verses 1 up to 5. At inilista nga ni Matthew yung pangalan ng 12 apostol na pinili ng ating Panginoon. Kaya sabi sa John 15:6, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo, at hinira ko kayo upang kayo humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay ko sa inyo. Dito makikita natin, ang pumili sa kanila ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Hindi sila ang lumapit kay Lord. Kaya sa bawat sitwasyong ito, makikita natin na talagang ang Panginoon ang pumili sa kanila. Noong unang panahon ay yung mga rabay, sila ang pumipili para sa kanilang mga magiging kasama sa kanilang gawain. Ngunit dito makikita natin ang Panginoon ang pumili sa kanila. At yung 12 is very symbolic. It is considered a perfect governance, kaya 12. It suggests the number of tribes that were formed during Jacob's or Israel's progeny. Kaya itong number 12, nagpapahayag ito ng isang mahalagang number. Kaya sa Ebanghelyo ni Luke, ipinadala ni Jesus yung 12 apostol at kalauna, nagpadala din siya ng 72 na mga manggagawa. At pinagsama-sama, makita nyo itong 12 na ito, this was 6 groups na ang laman palagi 2. So if you multiply the 6 times 2, it totals to 12. Kaya alam ng Diyos, alam ni Jesus, pinakita niya na the value of team and teamworks. Sino nga ba yung mga 12 disipulo? The names of the 12. Sa Matthew 10 po, verse 2, mga kapatid, ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Una ay si Simon na tinatawag ding Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo, at si Tadeo, si Simon ang makabayan, at si Judas Iscariote na nagkanto kay Jesus. So, mga kapatid, yun po yung, yung mga pangalan ng 12 apostles. At salamat sa Diyos sa talagang nung una pa man ay pumili ng ating Diyos, ng mga kanyang mga alagad. At ngayon po, tingnan natin, what's the difference between apostle and disciple? Ano po? Okay. Unang-una po, every apostle is a disciple of Jesus. But, not every disciple is an apostle. Naku, medyo mahalaga po ito, no? Kasi nga naman po, ang disciple is one who is learning or studying. Naalala natin yung, di po ba yung disciple, learner, pupil, no? Tetes ang word na ginagamit natin dyan, ano? And then, John the Baptist has disciples. And so did St. Paul. Even po si St. Paul, even din po si John the Baptist, may mga rin po siya, mga disciples din siya. Kaya
Salamat sa Panginoon at mayroon po kasing basihan, ano? Si Lord Jesus Christ mismo nung siya po ay bilang Diyos, nagkatawang tao siya, alam natin maraming mga na-train, mga na-disciple, and then hanggang po sa humayo na po. Ano? So ito, even mga preachers, teachers, and philosophers has disciples. Now, an apostle is one who is sent out to represent another. So, yun po ang malaking pagkakaiba. So, makita natin po pwedeng lahat tayo'y sabihing alagad ng Diyos. Wala pong question doon. Pero yung apostle kasi, ay mayroon pa po itong higher na tungkulin, mga kapatid. At sila po yung ready na ipadala, no? To represent another. Tingnan po natin to. The emphasis is on the person who is sending. Here in Matthew 10, verse 1, it is Jesus who is sending out the 12. Ang bawat apostol, ang bawat disipulo ng ating Panginoong Jesucristo, na hindi talaga sila lahat apostol, di po ba? Hindi Kasi sila lahat gift yun eh. disipulo. Kasama I yun mean. sa spiritual gifts, ang apostleship. Yes, opo. Doon sa fivefold ministry, Oo, po. oo, Nadoon yung apostle, prophet, nadoon ang evangelist, teacher, and then tama. pastors. Ano po. Yes, oo. So makita natin tong apostol is na isa pong napakalaking role neto sa bawat church, mga kapatid. Tingnan pa po natin ha. Ang disipulo ay isang mag-aaral. Yun nga po, nasambit ko na kanina. Ang example po dito, tingnan natin ito sa apostle na. The apostle of the emperor, for instance, is to be treated with the same respect as the emperor himself. He represents the emperor in his absence and has the same authority and power. So di po ba ganun pala kahalaga ang authority that God has given us? Kung tayo ay isang apostol, kung tayo ay isang sinugo ng Diyos, saan man tayo ipadala, nandoon po yung authority. So wag natin yung kakalimutan. Minsan kasi nakakalimutan natin, di po ba? Napakahalaga po na alam natin na pinadala tayo ng Diyos at yung pong the authority and power, nandiyan po yun. Huwag natin kakalimutan na gamitin ito always for the glory of God. Amen. Huwag nating Oo. ipagyayabang kasi minsan naipagyayabang natin. Another thing po, the 12 apostles of Jesus take on the power of Jesus and the message or mission. Ano po? Doon po kasi sa Matthew 28, 16 hanggang 20, isinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sinasabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila. Subalit may ilan sa kanilang nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So napakagandang po ito, tagubilin sa atin ng ating Diyos nung siya po'y naghahayag ng salita ng Diyos dito sa sanlibutan. Di po ba? Ito yung the best example na ginampanan po niya. At may mga tagubilin sa atin, mga kapatid, na dapat din natin pong ito ay pamarisan. Sapagkat ito po ay biblical at ito po ang kalooban ng ating Diyos. So, minsan natatakot tayo, di po ba? Baka i-persecute nila ako or baka hindi ko kayang turuan niya kasi mga educated people. Pero paano na nga ba? But then, because the power, the authority, the wisdom, the anointing, lahat po, yung provision ng Diyos, nandiyan po kapag tayo ay pinadalang ng ating Panginoon. Saan man tayo mapadala, mga kapatid? Kaya yan ay malapit, malayo. Kung yan man ay mga educated people, may mga mapupuntahan nga tayo na talaga pong hindi naman sila ganoon kayaman pa, materially, financially, but then, unti-unti po natututo sila, nag-grow sila sa kanilang buhay, at yan ang isang ipinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Amen. Kaya magpatuloy po tayo doon sa paghayo. Thank you, Lord.
Nabanggit na una yung W. the value of Teams. teams, no? Ang pangalawa ay the value of delegation. Jesus know how to delegate authority. Sa Matthew 10:1, Jesus gives authority to the 12 disciples. Dito itinala ni Mateo ang pagtawag ni Jesus sa 12 disipulo. Nakita ni Jesus ang napakaraming tao na nangangailangan ng pagpapagaling at pagpapanumbalik na nagmumula sa Ebanghelyo. Ayan ay naisulat niya sa Mateo 9, verses 37 up to 39. At kaya inatasan niya ang kanyang mga disipulo na samahan siya sa gawain ng Ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Upang gawin ito, binigyan sila ng otoridad laban sa mga demonyo at sakit. Ang parehong otoridad na ginamit niya, ito ay makikita natin sa Mateo 8:28 to 34. What is what we call delegation or to delegate authority? Itinatag ni Jesus ang kanyang otoridad pagkatapos ay tinawag niya ang 12 upang bigyan sila ng authority. Kapag ikaw ang nag-delegate, napaka-importante nandun yung authority na nanggaling mula sa Diyos, of course, ibinabasa yung leader at inilagay naman sa iyo upang ipahayag ang otoridad na dala-dala ng mensahe ng salita ng Diyos. Ibinabahagi niya ang otoridad sa kanyang mga tagasunod para makalahok sila sa kanya at tumulong sa pagtupad sa kanyang misyon. Kapag mas maraming manggagawa ang kailangan sa pag-aani, makapangyarihang isinugo ni Jesus ang mga disipulo. This is what we call shared leadership. Kabahaging pamumuno, which means giving empowerment for others to act, na nangangahulugan ng pagbibigay ng kapangyarihan para sa iba na kumilos. Sa ganitong paraan, mga kapatid, maaaring mapataas ang ating pagiging mabunga kapag nagde-delegate tayo ng gawain sa mga manggagawa. First and foremost, nabanggit ko nga kanina, the roles and responsibilities are clear. This was what Jesus did. And of course, bago ipinadala ni Jesus, nagkaroon siya ng marumdog na training. Ultimo yung assimilation and absorption yung ng conduct niya, character, na naipasa niya sa kanyang mga disipulo. So, dinetail ni Jesus ang mga tungkulin na gagawin nila at sino-sino ang kanilang pupuntahan. Ito'y napaka-importante na part ng gawain natin sa Panginoon. Notice the switch in the name from disciples or students to apostles, the sent out ones. Kaya nung pinili ng Panginoon ang 12 lalaking ito na makakasama niya, ay tinuruan muna niya sila. Natuto sila sa Kanya at kung paano ang mabuti at marapat na paglilingkod na ang mga tao ay kailangang maibalik sa kanilang relasyon sa ating Panginoon. Kaya binigyan ni Jesus ang mga apostles na ito ng authority, kapangyarihan laban sa masasamang espiritu, yung mga demonyo, kakayahang pagalingin ng mga sakit at sa mga bawat kapigatian. So binigyan niya sila ng authority upang gawin nila ang mga ito. At ito rin ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo nung siya ay humahayo sa iba't ibang lugar sa Galilee. Kaya ang gagawin nila, gagayahin nila kung ano ang pagkilos ng ating Panginoon. See, according to Teddy Roosevelt, the best executive is the one who recruits the most competent people around. Tell them what he wants done, and then get out of the way so they can do it. At yung Exodus 18 verse 25, pumili nga si Moises ng mga lalaking may kakayahan at ginawa niya silang tagapangasiwa sa Israel para sa libo-libo, sa daan-daan, sa 5-50 at sa 10-10. Ngayon, nung isinugo ng Panginoong Hesukristo ang 12, at sila magpapalayas ng mga demonyo at magpapagaling ng mga may sakit. Talaga bang actually nag-perform sila ng mga
miracles, ito ba ay naganap? Acts 3:6-7. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto. Ngunit kung ano ang mayroon ako, ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo, ang taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Noon di lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Palukso-lukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. So ito makikita natin ang ginawa ng mga apostles. Sa Luke 10 verse 17, masayang bumalik ang 72, iniulat nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan. And again, in Acts 9:40, pinalabas ni Pedro ang lahat at siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabing, Tabita, bumangon ka. Dumilat si Tabita at naupo. At nang makita nito si Pedro, hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungang bumangon. So dito makita natin ayon sa kapangyarihan na iginawad ng Panginoong Hesus sa kanila ay nakaganap sila ng kanilang mission work. So, dagdagan pa natin, ano ang ating matutunan dito sa Matthew 10 verse 1? You see, these apostles, ito mga pinili na 12 ng ating Panginoon, they are common men. Makita natin, they are not really special people. You see, because according to Leon Murray, ang sabi nga niya, when Jesus chose his 12 apostles, he did not choose supermen. So, ang ginawa niya, pinili ng ating Panginoon yung mga taong makakagawa ng kanyang gawain. Kaya nung tinawag ng Panginoon, yung 12 apostles, ay sila ay magkakaiba. Iba-iba ang gawain ng bawat isa. Halos hindi sila galing sa mga matataas na uri ng background. Kaya makikita natin sa 1 Corinthians 1:27-29, subalit, pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong. At pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak, at mga mahihina sa sanlibutang ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan, kaya't walang sinumang makapagmamalaki sa harap ng Diyos. So meron pa tayong matututunan. Anong nakita mo, Brother Andy, na matututunan pa natin dito sa Matthew 10 verse 1? Yung pagpili ng Ang isa Panginoon pa sa pong 12. Ang isa pa pong matututunan natin dito ay we know that often God chooses the very weak to prove the power for ministry is through Him. Ano po? Totoo naman mga kapatid, ano? Kasi nga, tingnan pa natin to. So if we chooses us to serve Him in some particular way, our response should not be pride, but gratitude. So yun po kung pipiliin tayo ng ating Diyos na maglingkod sa Kanya, ang ating tugon ay dapat ay hindi po pagmamataas, kundi po pasasalamat. Kung kaya makita natin, di ba, yung pong mga disciples, hanggang sa naging apostles ng ni Lord, mga fishermen, Yep. mga actually ordinary people. Ang isang naalala ko dyan, yung mga taga-Laia glory to God po, yung ating mga kababayan dyan sa Laia. Mangingisda. Mangingisda talaga sila. At ngayon po nakita natin na in-lift up na ni Lord, though mangingisda pa rin sila, pero yung pong kanilang way of living, alam nyo po, blessed na sila ng ating Panginoon. Hindi lang material, financial, pati po kanilang mga bahay, kanilang mga buhay, all honor and glory belongs to God. Makita natin na yung pong kanilang pakikinig ng Word of God hanggang sa ngayon, pag-aral, kaya nga po may mga humahayo na din no? Amen. Yung ating pong mga kapatiran doon, they're willing to go to outreach at alam po natin na yan ay bunga na
ng pagtitrain na ginawa po sa kanila. Brother Ano po? Adi, hindi lang yung kabuhayan nila ang umangat eh. Yung kanila mismo, yung personal nila, yung buong pagkatao nila, mga kapatid. Yes. Pag nagdamit po sila ngayon, di ba? Mula sa kawalan, kasi maniwala kayo nung araw. Alam niyo ba, na-assign kami doon ng 5.5 years. Magkakasama kami, Brother Andy, si Yes, Judith, po. si Simple, si Jen, Sister Ched. Kami po, hataw natin yung Daiya, Oh. pati yung Quezon na- Lipa. Opo, punta tayo ng San Antonio, May Quezon. Quezon pa, Kitatay, And then- di ba? Wala. then pupunta pa tayong Katandala. Kina Judith pa sa Yes, Pinagtong Ulan. Pinagtong Ulan. Opo, Iniikot sabihan ho lang namin po po. yan. Every week yan, ikot May namin. kuwengka pa tayo. May kuwengka pa, no? 5.5 years namin. Na kaya nakita ho namin kung paano ho sila lumago. At kung ano ang kanilang kabuhayan noong araw. At talaga namang may pagbabago, not only sa kanilang kabuhayan, kundi sa kanilang spiritual life. Doon po sa Matthew 10, verses 1 up to 4, it was Jesus who chose His disciple and gave them the authority and power they needed for ministry. In the same way, we know that it is Jesus who authorizes gospel ministry today. It is Jesus who raises up new churches. I will build my church. Doon sa Matthew 16, verse 18, it is Jesus through the Holy Spirit who calls men and women to salvation and gives them spiritual gifts for ministry in the church. And most closely related, it is Jesus who sets apart men for the gospel ministry as pastors and elders in the local church. Sa Ephesians 4 hanggang 11 po yan, na kanina po yung atin ang nabanggit. Doon din po sa Matthew 16:18, sa Tagalog ko po babasahin at binigyan nila ang ilan ng kaloob ng pagiging mga apostol at iba na may mga propeta at ang iba'y mga ibanghilista at ang iba'y mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Dahil ang Diyos ang tumatawag sa mga tao sa ministeryo ng Ebanghelyo bilang mga pastor at elder or workers, manalangin tayo ng taimtim at hilingin sa Kanya. At kahit ngayon ay pumili at magpadala ng mga tapat na lalaki sa atin na maglilingkod sa ating Diyos. Gusto natin ang mga lalaking pinili ng Diyos ay mamumuno sa ating simbahan. Ipagdasal natin sa Diyos. So mga kapatid, to the young men, it is a great joy that God will use you to raise an army of godly men who will serve the church, who will serve the Lord, of course. Pray. A faithful minister is a blessing to the church. So, salamat po sa Panginoon at si Lord ang patuloy na pumipili ng kanyang mga nais pong ipadala, nais niyang magamit para po sa kanyang ministeryo, para sa kanyang kalwalhatian. So, thank you, Lord. So yung first leadership lesson was ang tinuturo ng Panginoon is the value of teams and teamwork. At pangalawa is yung delegation, the power to delegate authority. At yung ikatlo, ito naman yung ikatlo, kapatid. Ang ikatlo ay focus on priorities. Sa Matthew 10:5-6, Jesus taught the apostles to focus on their mission. Sa Tagalog po, ang 12 ito isinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alinong bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Do not go among the Gentiles or enter any town of the Samaritans. Go rather to the lost sheep of Israel. Dito sinabi sa kanila ni Jesus kung saan sila pupunta at kanino sila pupunta sa misyong ito. At sinabi rin sa kanila na manatiling nakapokus sa kanilang misyon. May isang lumang kasabihan na kung hahabulin mo ang 2 kuneo, pareho itong makatatakas o makakawala. Ibig sabihin, huwag magambala, manatiling nakatutok sa iyong mission work. Minsan marami tayong inaasikaso bilang isang manggagawa. Gusto natin pumunta sa lugar na yon, sabay-sabay, pero wala naman tayong panahon, kulang ang ating katawan upang Kaya binigyan ng tagubilin ni Jesus ang mga disipulo na stay focused lamang sa house of Israel. Ibig sabihin, dyan muna lang alang kayo. Alam natin mga kapatid, 12 ay napakaliit.
Pero ang 12 ay nagmultiply yan. At ngayon nga ay kasama na tayong nagbibigay ng salita ng ating Panginoon. The mustard seed na pinakamaliit na seed ay nagbubunga at lumalaki. Ganon ang sinasabi ng ating Panginoon. Magsimula kayo sa maliit, i-concentrate ang inyong sarili sa pagtuturo, gaya ng ginawa ko, at makikita nyo ang kahalagahan at wisdom na ibinibigay ko sa inyo. Bilang Misayas ng Israel, ang focus ni Jesus sa panahon ng kanyang ministeryo ay sa lupa, ministeryo sa lupa, ay ang mga tao sa Israel. Gusto niyang tumutok ang mga disipulo dito. Ito ay matalinong plano ng Diyos upang ipangaral muna ang salita ng Diyos sa sambayanahan ng Israel. Ang sinasabi ng Panginoon ay hindi naman niya pinagbabawal sa iba, pero first, unahin niyo muna. Sabi niya, unahin niyo muna yung Israelita, the house of Israel, yung mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Dito muna kayo tumutok, ito muna kayo magturo. And later on, ay lalaganap na yan. Kasi talaga ang purpose ng Panginoon, hindi ba yung Acts 1:8, go throughout the whole world, throughout sa mga iba't ibang mga lugar. Pero dito, ang particular instruction ng ating Panginoon ay, dito muna kayo sa sambahayan ng Israel. Kaya ganun din tayo mga kapatid, kung minsan, pray tayo kay Lord, bakit ako dito nilagay? May purpose ang ating Panginoon. At pagkatapos, kapag nagampanan na natin yung ating gawain, ay bibigyan tayo ng Diyos ng higit pa na mas malawak na gawain. Kasi part of the training din yun eh. Dito ka muna sa isang maliit na ganito o dito sa particular na lugar na ito. And when God sees na tayo ay natututo, of course, we go into a higher and greater responsibility. Kaya alam nyo, yung utos ng ating Panginoon na pumunta sila doon sa lugar na yon, hindi madali na lugar yon kasi may mga iba't ibang mga tao yon. Pero ito ay nagampanan nila ayon sa authority at kapangyarihan ng awat grasya ng ating Panginoon at sila naman ay sinamahan ng Diyos. So, we have to focus on our priorities. Kaya tingnan natin, ano ba yung pinagagawa sa ating Panginoon ngayon at huwag tayong magambala. And then, ikaapat po na leadership na nakita natin ay you have to know the specific message na kailangan mong ibahagi. The specific message na kailangan nating dalhin sa mga particular na lugar na dapat nating puntahan at inuutos sa atin ating Panginoon na ating puntahan. So, ano yung particular message? When Jesus was on earth, He was preaching the kingdom of God. Kaya ang sabi ng salita ng Panginoon, magsisi kayong lahat. Say, repent, because the kingdom of God is near. So, ngayon makikita natin sa Matthew 10:7-8. Humayo kayo at ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. So he said, the kingdom of God, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, raise the dead, cleanse leper, cast out demons. So ano po ang ibig sabihin nito? So si Jesus po ang dumating dito at nagpasinayam at siya pong nagbigay ng teaching sa atin, mga pagtuturo tungkol sa kaharian ng ating Panginoon. Take note, ang sabi niya, heal the sick. Ang mga may sakit, tulungan ninyo ang nangangailangan. Bakit ganito ang pinagagawa ng ating Panginoon? Sapagkat kapag ito po ay naganap at nagawa ng mga apostles, it refers to the kingdom of God. Ito ang nilalaman ng kaharian ng Diyos. Ang mga tao ay nangangailangan. Ang mga matao ay may sakit. Ang mga tao ay mahina. Ngunit kapag sumaatin ang kaharian ng Diyos, ang lahat ng yan ay may kaganapan, may kagalingan, sapagkat dumating na ang ating Panginoong Hesukristo. Naparito ang Panginoong Jesus upang ihayag ang kaharian ng Diyos. Kapatid, yan ihayag natin sa lahat ng mga tao. Na ngayon na tayo ay tumanggap sa ating Panginoon, tayo po ay naririto na sa kaharian ng Diyos. Tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas, justification. Now we come to the next level, which is sanctification. And that sanctification can happen in the kingdom of God. Kaya lahat ng mga pagtuturo
lahat po ng naririnig natin na pag-aaral, gamitin po natin lahat yan mga kapatid para po sa buhay natin na pagpapabanal. At yan ay nagaganap sa kaharian ng Diyos pagkat walang kabanalan sa mundo. Ang kabanalan ay nandirito sa kaharian ng Diyos. Kaya nga sinasabi niya, repent, 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 the kingdom of God is near, sinasabi niya. Kaya ito ngayon ang iniutos niya na gawain sa mga apostles. Preach the kingdom of God. And inside the kingdom of God, nandoon ang isang napakahalagang katotohanan na pinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang tayong lahat ay mapatawad sa ating mga kasalanan at matanggap natin ang ipinangakong buhay na walang hanggan. Now, as we study this, ano bang matututunan natin, paano natin may-apply itong passage na ito sa buhay natin? Okay, dito po, how should we apply the passage? Doon po sa Matthew 10, ano po, pinararating dito, the gospel of Jesus Christ was the center of their ministry. Sa Matthew 10 po, 7 hanggang 8a, ipinangaral ng mga disipulo ng kaharian ng langit ay malapit na. Sa pagkakataong iyon, hindi nila lubos na maunawaan ang kanilang ipinapangaral. Ngunit, pagkatapos mamatay si Jesus sa krus at bumangon mula sa mga patay, ang mensahe ng Ebanghelyo ay naging malinaw sa kanila at ginugol nila ang kanilang buhay na nagpapahayag ng tungkol sa kaharian ng Diyos at si Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon. Ganon din po sa Matthew 4:17. Magmula noon ay nangaral si Jesus, itinuro niyang magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. So, the gospel of Jesus Christ is the very heart of our faith. Okay, the gospel of Jesus Christ is the very heart of our faith. So, ay napakahalaga po mga kapatid, no? Sa ating buhay ngayon, yung ating ipinapahayag na salita ng Diyos, good tidings, itong word of God mga kapatid. Ito yung the very heart of our faith. Di po ba? Kaya napakahalaga na tayo patuloy na may pananampalataya sa ating Diyos while we are preaching, nagpupunta tayo sa iba't ibang lugar. Mahalaga po mga kapatid ito. That is why we make the center of our fellowship the proclamation of Jesus Christ as we study His Word together. Every Sunday, we study God's Word and see how it points us to Jesus. Every Sunday, we are reminded of His gospel that has saved us and is transforming us. So mga kapatid, sa buhay po natin yan, di ba? Every time na tayo ay nasa prayer meeting, Bible study, fellowship, yan po ang nag-enlighten sa atin. Hindi lang nag-enlighten, nagpapalakas sa atin to. Nag-encourage to move on, to go forward. Ano man pong ating nararanasan. Ano po? The disciples didn't perform these miracles for their own sake. Okay. Ulitin ko po yan. The disciples didn't perform these miracles for their own sake. They weren't simply displays of compassion. Ultimately, the miracles these disciples performed had a greater purpose. The miracles of the kingdom were performed to undergird and validate the gospel of the kingdom that the disciples were preaching. So mga kapatid makita po natin na hindi talaga ginawa o ginagawa ng mga alagad niya yung mga himalang ito para sa kanilang sarili lang kapakanan. No? Kundi ito po ay hindi lang sila nagpapakita ng habag sa mga tao, ang mga himalang ginawa ng mga apostol ay mas malaking layunin. Ang mga himala ng kaharian ng Diyos ay ginawa upang patibayin at patunayan ang ebanghelyo ng kaharian na ipinapangaral ng mga apostol. Thank you, Lord. So, ministries should point to the message of the church. Ministries should point the message of the church. Preach the kingdom of God. Preach Jesus, mga kapatid, ano po, the heart of our ministry, and help people with their greatest need, forgiveness of sin. Jesus preached Matthew 4:17.
Magmula noon ay nangaral si Jesus, itinuturo niyang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Kanina pa pong inuulit-ulit yan sa atin ni Lord. Ano po? Also in Galatians 6, no? 9 hanggang 10. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay mag-aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. So yan po mga kapatid, napakarami pong pinapaalala sa atin ang Panginoon. At nawa po ma-apply natin yung mga passages na atin pong narinig na pag-aaralan, mga kapatid. Kasi po, hindi naman nasasayang eh. No? Wala pong nasasayang sa ating ginagawang paglilingkod kay Lord. Thank you, Lord. So ang ikalima mga kapatid na leadership principle na binabanggit ng ating Panginoon ay depend on God. God provides. Sa Matthew 10, 8b up to 10. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng pera, maging ginto, pilak o tanso. Sa inyong paglalakbay, huwag din kayong magbaon ng pagkain, bihisan, pampalit na sandalyas o tungkod, sapagkat ang magagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na kanyang ikabubuhay. Medyo mabigat pag sabi, huwag kayong magbaon ng pagkain. Bihisan, pampalit o sandalyas. Wow, no? Kung ano ang suot mo, pinahayo ka, lakad ka. Napakatindi ng kanilang training. Ang disipulo were not supposed to be like any other teachers na sa panahon nila, marami dito na mga nagtuturo na naniningil, humihingi ng bayad sa kanilang pagtuturo. Pero dito, ine-emphasize ng ating Panginoon na depend on God. Ito ay isang prinsipyo na kinasiyahan at binigyan ng halaga ng ating Panginoon. Sapagkat nung sabihin niya na huwag magdala ng anuman sa kanilang paglalakbay maliban sa isang tungkod o sandalyas, ang mahalaga, mga mahalaga na physical na protection, yun nga yung sandalyas at kanilang kasuotan. Sa madalang salita, sinasabi ng Panginoon, magtiwala kayo sa Diyos na maglalaan habang ginagawa mo ang kanyang kalooban. Yun ang importante dito. So, sabi nga natin, one of the leadership traits ay yung focus. I-focus mo ang sarili mo sa kung ano ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Kasiyahan na malaya mula sa pagkagumon sa material na mga bagay-bagay. Kaya nga pinadala sila by pairs. Ibig sabihin, if the workers were sent out alone, there is no one to see or correct their errors. But when two go together, an educating work may be carried on and each worker become what he should be, a successful soul winner. Ibig sabihin, pag dalawa kayo at yung isa ay gusto nga maningil, hindi yan ang bilin ng ating Panginoon. Ito ang sinasabi ng ating Panginoon. So may correction na nangyayari sa kanila. At kung may pagkakamali man, ito'y nakokorek agad between the two. Ibig sabihin na pagsasabihan at nabibigyan ng kahalagahan ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Kaya ang ganitong prinsipyo ng ating Panginoon na depend on God ay napakahalaga sa ating gagawain. And of course, pag sinabi ng Diyos na depend on Him, may mga tao tayong napuntahan na nag-grow, nag-mature sa kanilang spiritual, and of course, dahil sa maturity and growth ng kanilang spiritual, natuto silang magbigay sa ating Panginoon. Natuto silang magbigay ng mga tithes, love offering, mula sa maliit, lumaki, hanggang narito tayo ngayon. At isang witness sa kahalagahan ng pagtuturo ng ating Panginoon na sa Kanya lang dumipensa at magiging malago tayo spiritually at ang ating physical na katawan ay magiging malusog din. And of course, ang ating pangangailangan, yung bahay na tinitira natin, yung pagkain, of course, this was provided by God through the tithes and love offering ng ating mga kapatid.
na pinupuntahan, na lumago dahil sa ating spiritual na pagtuturo. So, ang utos sa Matthew 8:10 tayo ay nahamon ng ating Panginoon sa ating personal na buhay, na pinagsama-sama na tayo bilang manggagawa. Nakita natin ang kahalagahan ng pagtuturo ng salita ng Panginoon. At bilang isang corporate life, tayo nga ay magkakasama nga, lalo na kayo, magkakasama kayo sa isang bahay. Nakita nyo ang galaw ng bawat isa. At kung may kapagkakamali ang isa, nakokorek natin yan at nabibigyan natin ng kahalagahan. And of course, may mga discipline na ibibigay. Yan is part ng discipline o affliction na binibigay ng ating Panginoon upang tumatag tayo at maging malusog tayo sa ating spiritual na buhay. Kaya magtiwala lang tayo sa ating Panginoon kung ano yung kanyang pinagagawa at makikita natin ang kahalagahan ng pagtuturo na binibigay ng ating Panginoon. Depend on God alone. But we have to face the truth. Kung minsan, alam nyo, natatakot tayo eh. Kapag lalo na maliit na lang yung nakikita nating mga figures sa ating mga bank book o sa ating mga wallet, Pero itong lesson na itong mga kapatid, take note, huwag kayong magdala. Well, malalim ang ibig sabihin nito kasi sinasabi ng Panginoon, challenge siya, sige lumakad kayo at I will provide. Kasi di ba promise ng Panginoon and I go, di ba sabi niya, go throughout the whole world. And then tapos sinabi niya, and I will be with you till the end of age. Yan ay isang napakahalagang mensahe ng ating Panginoon na tayo ay kanyang sasamahan. Pero kung minsan nga nagkakaroon tayo ng fear, my God, ang liit na lang. And most churches, at ito'y nagaganap sa mga iba't ibang mga churches, kapag maliit ang kanilang mga nakikitang figures sa kanilang kaha, ay talaga namang nangangamba sila. Pero yun ang challenge ng faith natin kasi that we have to depend on God. At makikita rin natin, tingnan natin kung minsan sa buhay natin, nung araw, yung buhay natin nung araw, hindi katulad ngayon, di ba? Pero naririto pa rin tayo Tayo ay tinulungan ng Diyos. Oo, merong mga dumaan na mga mahihirap na bahagi, nakakaiyak, masakit, ngunit sinamahan pa rin tayo ng Diyos at tayo ay naririto ngayon sa ating kinalalagyan. At ngayon tayo ay pinili ng Diyos upang maglingkod sa Kanya, ay sinamahan niya tayo at ibinigay naman ang ating mga pangangailangan. Yes, meron pa tayong mga ibang hinihiling. Ngunit sa takdang panahon ay igagawa din naman ng Panginoon at lalo't higit kung ito'y inaakala niyang makabubuti sa atin. Kaya yung isang principle na makikita natin dito na itinuturo ng Panginoon sa mga apostles ay you have to depend on God. You see? At meron pa siyang another instructions. Pero bago tayo tumuloy, patiin muna natin ang mga may birthday. Sino nga ba? Oh my goodness, Pastor Romy Cabral, it's your birthday today. Happy birthday, Brother Romy. Sister Gwen Visconde, Sister Pinky Rimas, and Sister Kimberly Ignacio. Happy birthday sa inyong lahat. Sumainyo ang pagpapala ng Diyos. Have a nice day. It's your special day today. Have a great day, my dear people of God. Happy birthday to everyone. Purihin ng Panginoon. We have a repeat new song of the week, Alay, composed by Brother Ernie Akayan. Praise God.
iyong binigay. Sa tulad ko, walang dangal. Mula sa krus, iyong inialay. Pag-ibig mo na walang kabantay. Jesus, kay buti mo, Jesus, dakila ka. Ang alay ko'y awit ng pagsamba. Inako mo karunghan ko, namatay ka para sa kaligtasan ko. Walang ibang dahilan maliban sa pag-ibig mo na di kayang tumbasan ng buti ko. Narito ang aking buhay na pinagpala mo. Narito ang aking kalakasang nagbuhat sa'yo. Narito ang aking dunong na ibinigay mo. Jesus, ako'y dukha kung wala sa'yo. Ikaw lamang ang aasahan ko sa bawat saglit ng buhay ko. Sasambahin at Jesus, ang dakilang ngalan mo. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos sa mga awitin na Kanyang ibinibigay sa atin. Alam mo mga awit yan, mga salitang may tunog pero nagmi-minister po para sa ating lahat. Tungkol sa pagpapatuloy natin sa ating pag-aaral, alam nyo tayong lahat po ay china-challenge ng Diyos na umasa sa Kanya. At tunay naman umaasa naman tayo, kaya lang kung minsan meron tayong mga agam-agam. Ngunit ang laban dito ay yung ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya ang nais ng Diyos sa Kanyang ibinibigay na blessing sa mga churches, ang nais ng Panginoon talaga, alam niyo mga kapatid, mamuhunan ang mga churches ng malaki sa mga mission at saka sa mga local ministries. Pagkat yan ang nais ng Panginoon magdala ng maraming mga kaluluwa. At yan ang laman ng puso ng bawat alagad ng Diyos, na madala natin ang maraming mga tao sa kaharian ng ating Panginoon. Maibalik natin sila sa Diyos, lalong-lalo na ngayon na kung saan ang mundo ay nangangailangan talaga sa ating Panginoon. Kaya ang nais ng Panginoon ay tayo ay magtiwala sa Kanya. Manalangin tayo, mag-pray tayo araw-araw. Lord, anong gagawin ko ngayon? Ano po ang nais ninyong gawin namin? Ano po ang plano po ninyo? Ano po ang nais ninyo? At kami po ay tumutugon ayon sa inyong awa at inyong grasya. Ang Diyos po ang nagmamay-ari ng lahat, mga kapatid.
Kaya tayong lahat, tayong mga churches, yung mga different congregations, oo, bagamat mayroon tayong mga gastusin, pero kailangan lagi nating nasa isip na ang lahat ng ito ay pag-aari ng ating Panginoon. We are simply stewards of God's blessings na ang Diyos ay naglalaan, nagpo-provide para po sa gospel ministry. At sa ating paglalakbay sa buhay na ito, ay tunay na nararanasan natin ang pag-ibig ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang continuous providence. After all, God is our good shepherd. Ngayon, yung ika-anim po, mga kapatid, na lesson ay we have to identify with the people that we are leading. You see, Matthew 10:9-10, huwag kayong magdala ng pera, maging ginto, pila ko tanso sa inyong paglalakbay. Huwag din kayo magbaon ng pagkain, biisang pampalit sa sandalyas o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na kanyang ikaabubuhay. So sabi niya, huwag kayong magdala. Dahil kasi nung unang panahon, alam niyo yung tunic, mahalaga yung tunic sa kanila eh. Yung mga medyo may magandang kabuhayan, dalawa yung kanilang tunic. Pero kapag ikaw ay commoner, isa lang ang iyong tunic at kailangan isuot mo yon. So sabi ng Panginoon, huwag ka nang magdala. Now, what does this mean? It means it's a symbol of humility. That whatever I have is God will provide for me. You see, hanggang sa sila ay masira itong damit na to. At makita rin naman natin sa Old Testament, di ba? Ginagamit ng Diyos ang ibon para magdala ng pagkain sa kanyang mga hiniram. At sinabi ng Panginoon, Matthew 6:33, ay pagsumikapan mong hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat ng ito ay kanyang igagawad sa iyo. At pati nga yung pangyapak nila di ba? Para sa mga apostol, see, nakita niyo ba yung kanilang mga kasuotan nung araw? Ngayon, ang dami-dami ka makikitang tinda, no? Napakamura lang ng mga sandal sa mga suoting pangyapak. Pero nung araw, ganun lang ang kanilang suot. Pinagtataka nga ako, hindi yata madaling masira. Wala kayong nakitang lagi silang bumibili. Hindi katulad natin, nakaimbak, no? Diyan sa may pintuan, ang dami-daming mga kasuotan ng pangyapak. You see? So, meaning to say, pag marami kang gano'n, ibig sabihin, kailangan humayo ka palagi at gamitin mo palagi yan at napakarami. Di ba? See? Magbibigay kasi ang ating Panginoon. Alam niyo, sa Book of Matthew, sila ay nakayapak. Pero sa Book of Mark, sila ay nagsusuot ng sandalyas. Kunin namin natin yung ikapito. A leader shows. The leader shows. Wala nang ano. The leader shows discernment. Sa Matthew 10:11, saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat, pakituluyan at kayo ay tumuloy sa bahay na yon habang kayo'y nasa lugar na yon. Ibig sabihin ng ating Panginoon, don't make hasty decisions, learn to discern. Napaka-importante kasi nitong sinabi ng ating Panginoon sa kanila, sapagkat Jesus gave His disciple instructions kung saan sila mag-i-stay as they move from town to town, from village to village throughout Galilee. At kung sino man ang kanilang makatagpo na worthy, meaning hindi lang namang honest and respectable, mandi handang tumanggap ng salita ng Diyos. Handang tanggapin ang pagtuturo tungkol sa kingdom of God. Sapagkat ang dadala mong espiritu ay espiritu ng Diyos. Let not your good deeds be evil spoken. Kung sa palagay mo, nadidiscern mo na hindi ka katanggap-tanggap, wag nating hayaan ang espiritong yan na dala-dala natin ay mahaluan, mahawahan ng espiritu ng kalaban o kaaway. So, kaya sa Matthew 10:12, sinabi ni Jesus na ang disipulo ay kapag nakatagpo ng karapat-dapat na tao, ay sabihin siyang shalom. Peace be with you. At ang pagpapala na galing sa Diyos ay nadala-dala mo ay maipapasa mo sa taong worthy of it na tumanggap ng salita ng ating Panginoon. Ayaw nito. Hello.
Kailangan po tayo magkaroon ng discernment, mga kapatid, sapagkat ang gawain natin ay hindi naman po madali. Merong ang ibig sabihin ng Panginoon dito ay kapag tayo ay pumunta sa isang lugar at nakita ninyo na ang mga taong doon ay sabik at nais na makarinig ng tungkol sa kaharian ng Diyos, gusto nilang marinig yung Word of God, tumuloy ka. Pero kapag hindi naman tumatanggap at ayaw nilang makinig sa salita ng Diyos, ay umalis ka. At ang turo nga rito sa atin, ang sinasabi ay ipagpag mo ang alikabok sa iyong katawan. Pati yung sa sandals. And then, I may add also dito sa number 6 na identify with the people you are leading. Alam nyo, ito, yung dalawang tunic na sinasabi rito, act of humility. Meaning to say, ano bang klase ang mga tao na pinapastulan mo? Ano ang kanilang estado sa buhay? Kaya sinabi, isang tunic lang isuot mo. Suotin mo yan palagi. Dahil kasi, gustong makita, ang gustong ipakita ng Panginoon dito is yung humility natin. Kapag ganito lang ang estado ng pinupuntahan natin, hindi ba't maganda na makita rin nila na ganun lang muna ang level natin? Kasi kung pakikitaan natin sila na napakataas natin ng estado natin sa buhay at baka po silang magtaka. I remember kasi noong inaaralan ko to, I remember, alam niyo ba, ano ba yung, Brother Andy, yung lugar na mayroong basura? Ano ba yun? Payatas. Payatas. Alam mo kami ni Sol Barrera, assigned kami doon for several times. Sumasakay kami ng bus, nababa kami, nag-tricycle kami. At pagkatapos, ang aming prayer meeting, mismo sa katabi ng bundok, ng basura, nandun sa paanan ng basura yung bahay. Tapos nagpupunta naman ang mga tao doon. At pagpunta namin ni Sister Sol, kami pa yung bumibili ng tinapay, nagdadala kami ng tinapay. Imbis na syempre, sila yung maghahanda sa iyo, kami magdadala. Ito nakita ko, pagdating din namin, simple lang din ang aming pagdating. Di ba? Kasi kung kakikitaan naman nila na oy, mukhang kakaiba itong aking tagapagturo alam nyo kung minsan, naaalop sila na lumapit. Totoo ito, alam nyo, yung isang worship center natin. Sabi nung mga kapitbahay, sabi ko, bakit kakaunti ang dumadalo? Bakit yung mga kapitbahay ninyo na nandiyan dyan ay hindi umaattend? Sabi ko. Ano yung sagot nila? Ang ganda-ganda ho ng building nyo pangmayaman lang ho yan. Alam nyo naman ho kami, simple lang tao ho kami. Alam nyo, ayaw nilang mag-attend. At ito ang isa sa mga challenges namin doon sa pinupuntahan namin ngayon. How are we going to invite these people and tell them that this is for every all? For every all. So ngayon, yun nga patuloy na pinagpipray namin na makasama namin sila. At napakarami naman talaga nila. Ito po yung sinasabing, we have to identify with them. So we have to learn to discern ano ba ang pangangailangan ng mga pinapastulan natin, ng mga pinapadalhan sa atin ng ating Panginoon. Kailangan maabot natin sila Okay. And then, ano yung ikawalo, Brother Andy? Sa iyo Ang itong kawalo. ikawalo, no, mga kapatid. Ito po yung know the value of time. Mahalaga po na alam natin ang kahalagahan ng oras. Ano po? Be a good steward of time. Doon po sa Matthew 10:12 hanggang 15, pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga nakatira doon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong pagpapala. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo iyon. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang parusang igagawad sa mga mamamayan ng bayang iyon kaysa parusang dinaranas ng mga taga Sodoma at Gomora. Doon din po sa Matthew 10:14 to 15, nakita natin kung gaano kaseryosong bagay ang makipag-ugnayan sa Ebanghelyo. Kapag ang isa sa mga alagad ay tinanggihan ng isang sambahayan o ng buong bayan, dapat niyang ipagpag ang alikabok ng kanyang mga paa bilang saksi laban sa sambahayan o bayan. Ang mga Hudyong manlalakbay noong unang siglo ay ipagpag ang alikabok sa kanilang mga paa kapag sila ay bumalik mula sa bansang hintil na nagpapakita na hindi nila gustong makibahagi sa mga hintil.
So, mga kapatid, ito po ay isang bagay na kailangan ay pahalagahan natin. Yung pong time na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, di ba, katulad yan, pag may mga talagang gustong tumanggap, kayo ba nakaranas na may pinagpagpagan kayo? No? Kasi minsan po talagang ayaw. Naranasan mo na ba yan? Meron po kasi Kapatid talagang kayo, naranasan niyo na ba yan? kinakatok yung yung kumakatok ko sa pintuan. Ay, hindi, wala. Hindi pwede. Mayroon po. Hindi ako nakaranas nun, pero alam ko Sister Judith. Hindi ko alam kung sinong kasama niyang worker at that time. Talagang pinagtabuyan po sila. So, makita natin na is it Sister Nene? Na Sister Nene and my sister wife, ano po. So, anong gagawin mo, di ba? Ayaw talaga eh. Pero sabi nga nun, natatandaan ko, buti nga nun, hindi ko pinagpagpagan. As in, literal po ba? But then yun po, yung value of time. Kung ayaw nila, wala tayong magagawa eh. Let's go to Pumunta tayo sa another iba. place, no? Oo, yung may gusto. Di po ba? Yun nga So, sinasabi ng Diyos dito eh, yung tumatanggap, yung gustong makinig. opo. Kasi pag tumanggap naman sila, talagang mabibless po sila, ano po? Amen. In all areas of their lives. So, tingnan pa po natin to mga kapatid, ha? Ang mga tumatanggap na sa mga disipulong ito ay makakaasa na sila ay pagpapalain. Ngunit ang mga lugar na yon ay tumanggi sa kanila, ay maaring asahan na tratuhin bilang mga hintil na lungsod, ipagpag ang alikabok mula sa inyong mga paa. At dahil dito ay malubhang panganib ng paghatol. So mayroon din po talagang warning, and at the same time, makikita po natin yung kahatulan. May mga panganib na darating din po sa kanila. So medyo nakakatakot din ito, mga kapatid. Ano po? Ngayon tingnan pa natin to, ha, mga kapatid. He who receives you, receives me means. Okay. Ang mabuting ginawa sa mga disipulo ni Jesus ay para bang ito ay ginawa kay Jesus. Okay? So mga kapatid sa Panginoon, di ba tayo kapag may mga workers po dumarating, paano natin sila itrato? No? Yung nasa Bible nga, bigyan lamang ng isang basong tubig na malamig. Specific po yun, ha. Minsan nagbibiroon kami, oy, may kulay pa. No? At saka mayroon pang itutulak. So, at tapos minsan po, mayroon pang take out. Oh. O, saan ka naman nun? But then, yun nga po ha, tingnan nyo ha, konting bagay lang yung maipagkaloob natin, ibibless na ng Diyos, how much more? Kung mas lalo po nating suportahan ang mga lingkod ng ating Diyos. At yan naman ay biblical. Hindi po para paringgan tayo na kailangan magbigay tayo ng ganyan, magbigay ng ganito. Hindi eh. Pagka na kay Lord tayo, the Holy Spirit, sasabihin ng Holy Spirit, anak, bigyan mo yan ganyan, bigyan mo ng ganito. Kaya ang mga lingkod po talaga ng Diyos, actually wala naman talagang dapat ng alalahanin pa pag talagang ibinigay natin yung ating buong buhay sa paglilingkod kay Lord. Ano po? Tingnan pa po natin to ha. Dahil sa kanyang mga kinatawan na nagpapatuloy na gumagawa ng kanyang ministeryo. Okay, the good done to Jesus' disciple is as if it were good done to Jesus himself because they are his representatives carrying on his ministry. Another thing po ito. He who receives a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's rewards means. Okay, ito naman po ha. Makakabahagi tayo sa gantimpala ng mga lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng pagsuporta sa kanila sa kanilang mga gawain. Kahit na ang kakabaitan Sa isang tasa ng malamig na tubig, tasa ginamit, isang baso, iba, na ginawa para sa mga manggagawa ng Diyos ay makabuluhan. Okay. May halaga sa mata ng Diyos kahit ito ay maliit na kabutihan. Isang basong tubig, okay, ay palaging maalala at gagantimpalaan ng ating Diyos. So mga kapatid ha, totoo naman po that ito pong pag-support sa mga lingkod ng Diyos ay very rewarding mga kapatid. So yan po, napakaraming paalala sa atin ng ating Panginoon sa umagang ito at nawa po ay patuloy nating tangkilikin ang gawain ng ating Panginoon. Okay. At yung mga lingkod ng Diyos na ipinadadala sa ating kanya-kanyang lugar. So Tanggapin yung po natin ito. walong leadership lesson na natutunan natin, unang-una, Jesus taught them about the value of teams and teamwork. Kaya nga
12, by 2 ang kanyang pagpapadala. Pangalawa, Jesus Christ delegated authority. Binigyan niya ng authority ang mga apostles na kanyang sinend out. At pangatlo, sabi niya, mag-focus kayo sa inyong gawain. Focus on the priorities. Huwag muna doon sa mga hintil, bagkos tumungo kayo at magturo kayo sa sambahayan ng Israel. And then, know your specific message. Alamin mo, yung iyong paghayo, ano ba ang daladala mo? Ano ba yung particular message na nais mong ibahagi? At ano ang itinuturo ng Panginoong Hesukristo? Yung kanyang pagtuturo, yun ang ating ibabahagi sa mga tao. And then, ikalima, ang sabi niya, as you go out, depend on God. Because Jesus said, I shall be with you. Ika-anim, identify with the people that you are leading. At alam naman natin kung sino at ano ang ating mga pinapastulan. Ikapito, we should show discernment. A leader shows discernment. Kailangan nararamdaman niya, nalalaman niya sa pamamagitan ng tulong ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay ating nadidiscern ang kapaligiran natin at ang ating gawain. At ikawalo, know the value of time. May mga taong tumatanggap, may mga taong hindi. We don't spend time with those people na ayaw tumanggap sa ating Panginoon. Maybe later on, they will, but as of now, let's go to the people na tumatanggap sa ating Panginoon. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon at pribileyo na binigay sa aming tatlo upang maibahagi ang mensahe sa Matthew 10 verses 1 to 15. Sa awit 19 verse 7, ang batas ni Yahweh walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Salamat po Lord sa mensahe mo sa umagang ito sapagkat sa aming payak na kaisipan, nagbigay ka ng katalinuhan sa pamagitan ng iyong banal na salita. Katulad ng ginawa mo sa 12 disipulo, nabigyan mo sila ng pagkakataon at sila ang nagsimula ng iyong missionary discourse. At dumating nga sa panahon namin, kaya nga we give you the praises, we give you the glory because we are partaker of the high and heavenly calling na ibinigay mo sa amin. And of course, we have been called out of darkness into your marvelous light. Kaya sa umagang ito, Lord, muli, ang banal na Espiritu na tumulong sa amin, thank you very much. Sapagkat ang lahat ng aming ginawa ay sa pamamagitan, sa tulong ng Diyos. At ito'y mapagkakatiwalaan sapagkat sapat at makapangyarihan ang banal na salita ng Diyos. Pagpalain kayo ng Diyos at patuloy na ingatan. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy kayong kahabagan. Ingilingap nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy tayong bigyan ng kapayapaan. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat and God bless everyone. Good day. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy